kumusta kayong lahat? At tayo pa yung nagbabalik. Siyempre, hindi tayo alis ngayon ng bahay. Dito lang tayo, kaya mag-ano din tayo ng tungkol sa stroke. Yung aking experience, at ipapakita ko rin sa inyo ang aking itsura nung ako'y na-stroke at kung paano ako pinaliliguan. So, mamaya kita-kita tayo, ha? At kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-like at pindutin ang notification bell. So, alright, ha? Magandang umaga, mga ka-stroke. Ayan, nandito na naman tayo. Ayan. So, magbabahagi po ulit tayo ng aking experience at meron po akong ipapakita sa inyo na meron akong bagong laruan. Ayan, ito po siya. Ayan. Ito po ay goma. Ayan. Ginagamit nito sa exercise sa kamay, sa likod, maraming bagay, saka sa paa, pwede rin sa paa ito. Ayan. Ito po ay rubber. Ayan. Parang power twister. Ayan. Dati, ang ginagamit ko, ito, maliit. Ayan. Ginagamit ko sa pag-exercise din dati. Pero medyo lumakas na tayo, kaya pinalitan na natin ng mas malaki. Ayan. So mamaya, papakita ko sa inyo ang paggamit niyan. Guys, meron nga pala ako ikikwento sa inyo mga ka-stroke. Yung sinasabi ko sa inyo na dito, kababayan ko na kabarangay, na siya po ay na-stroke din, pero siya ay 1.5 taon. Siya po ay komang, sinasabi ko sa inyo. Komang siya ng halos 1 taon. Eh nakita ko ulit siya. Nung nakita ko kanina, diretso na ang kamay niya. Ha? Tignan mo, talagang malaking bagay talaga yung Sabi ko, paano mo nagawa yan? Eh, siyempre, nagtatanong-tanong din tayo kung paano ginawa niyang exercise. Ginawa niya yung exercise na sinasabi ko, yung nag-i-stretch siya, at saka siya tuwalya. Yun. Malaking bagay talaga yun. Effective talaga yun. Sabi ko naman sa inyo eh. Straight na po ang kamay niya. Ayan. Straight na po ang buong Hindi. Straight na po ang niya. Okay na po ang kamay niya. At kakapit na rin niya. Nahahawak na rin niya ng baso. Ganito. Ayan. Galing talaga, no? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, mga ka-stroke, na huwag tayo mawawala ng pag-asa. Oh, eh yun nga, talaga nakita ko. At saka masaya siya, masayahin din kasi siya eh. Kailangan kasi lagi ka rin masayahin. Ayan. At saka isa pa, hindi rin siya nagmamadali. Hindi siya nagmadali sa kanyang paggaling. Nag-step by step din ang kanyang ginawa. At isa pa, meron din siyang napapaglibangan, kaya hindi siya naiinip. Malagang bagay din kasi yun eh. So mga ka-stroke, papakita ko po sa inyo ang paggamit nitong aking bagong laruan. Ayan, pwede po siya sa paa, nakaganyan. Ayan. Para mabanat yung tuhod. Litid. Ayan. Ginagawa ko po yan, paulit-ulit. Pwede rin 10 o 5 na tigsa 3 set. Ganun po ginagawa ko. Ayan. Siyempre, ingat din sa paggamit at saka pag-ipit. Mahalaga rin na may ganitong chinelas din para rubber to rubber. Hindi siya madulas. Kasi pag dumulas yan, papaltik yan sa betlog. Ow! Masakit-sakit ng tama noon. Ayan, ganyan. Ayan, tapos ang isa pa pong paggamit ito ay meron po tayong upuan na kahit monoblock na ganyan. Yung likod niya, sasabit nyo po sa likod. Tapos, yan po nyo sa kamay na ganito. Tapos ipapunch nyo na ganyan. Ayan. Magandang exercise din yan. Ganun din, may bilang din. Yan. Pwede rin pala siya nakaganyan sa likod eh. Natanggal siya sa pagkakakabit na sa upo. Pwede rin pala sa likod eh. Ganyan. Pwede rin pa ganyan.
Maraming gamit siya. Pwede rin siyang isabit sa rehas ng bintana kung meron kayong rehas doon, tapos gaganyan-ganyan kayo doon. Ayan, magandang exercise din. Maraming gamit ang rubber na ito. Pero mahalaga kasi pagka stroke patient ka, o kaya mas maganda rin kung stroke survivor ka, maganda rin gumamit itong pang exercise na ito. Kasi dapat ang ginigising talaga sa kamay, itong balikat, nandito talaga lahat eh. Biskitas nyo, mararamdaman nyo eh. Siya mabigat, di ba? Ito at saka dito. Dito. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo ang exercise para dito. Ayan. Alam ko na meron din kayong dumbbell na maliit eh. Yung dumbbell na maliit, ang gagamitin natin para sa exercise doon. So, ayan mga ka-stroke. Ito ang sinasabi ko sa inyo yung dumbbell. Ganito lang siya kagaan. Ito ay 2 lbs. Ayan. Tama-tama lang ito sa mga bago na stroke din. Kasi mahawakan ito. Tsaka magaan siya at napaka-handy niya. Ayan. Pero tayo po ito sa kanan. Papakita ko po sa inyo ang exercise para dito. Kaya po mabigat itong ating kamay at lagi nakaliko ay gawa po dito. At tsaka dito sa siko. At tsaka dito po sa balikat. Ayan. So ganito po ang exercise niyan para magising naman ang ugat dito sa bahaging apektadong kamay. So, ganyan po ang exercise niyan. Ayan, hawakan nyo po dito. Ayan. Tapos, itataas nyo pong ganyan. Ayan. Ganyan po yan. Pero kung bago pa lamang po kayo na stroke, pwede po nung ispatan ng malakas na bahagi ng kamay. Pang ganito. Ayan, pwede siyang tulungan na ganyan. Ayan. Ulit-ulitin yan. At saka, siyempre, talagang gagawin. Gagawin talaga. Para manumbalik. Kung gusto mo talagang ikaw ay kumaling. Ayan, ganyan. Pabalik-balik lang. Kahit ilang kung 10 o kung gusto nyo by minutes din o halimbawa 1 minute na ganyan kayo ng ganyan. Ayan. Ang sunod mga ka-stroke ay itataob naman natin. Parang iikot siya ng ganyan. Ayan. Mahalaga rin kasi inaalalayan dito para maramdaman ninyo na tinatamaan talaga yung mga muscles niya dito. Yan. Kasi hindi na halos gumagana yan eh. Pag hindi kasi nagalaw ng naigalaw at hindi gumalaw ng gumalaw ang muscle, pati ugat, maglalak siya. Kung ano nakasanayan mo, kung lagi nakaliko, ganun. O ika nga talaga nakakomang. Ayan, ganyan po. Ulit-ulitin lang po, pwede rin 2 minutes o 1 minutes. Basta lagi siyang ginaganyan. Pag umaga, malaga kasi sa umaga ang exercise kasi para tumakbo ang iyong dugo ng maganda papunta sa puso. Mga ka-stroke, ito pong dumbbell na ito ay matagal ko rin ginamit. At talagang isa rin sa nagpalakas ng aking kamay at braso sa aking mahinang bahaging parte ng kamay, napalakas niya dahil sa exercise sa dumbbell na ito. Pero kapag lumalakas na, syempre, magdadagdag din naman tayo ng bigat. Tapos ngayon kasi, ito na ginagamit ko. Ayan. Wow! Ito po ay kilogram na ito. Ayan. 3 kilogram. Ayan. Pero ang exercise ko po ngayon ay dito na sa tricep. Ayan. Pag ano po ang aking exercise, pag may dumbbell, hindi po pwede yung ganyan na ginaganyan. Kasi po, lalo kayo makukomang. Sinasabi ko sa inyo. Totoo yun. Kasi, ito po, binibigyan natin ng lakas eh. Itong bicep.
Pero dapat po kasi tricycle lumakas at saka balikat para magising ang natutulog na ugat at magising din ang natutulog na muscle. Mga ka-stroke, ito pa isa kong ginagamit. Medyo mabigat-bigat na ito. Mahirap to. Yan. Ito po ay power twister. Yan. Ginagamit lang po ito ng mga medyo nakasurvive na, medyo nalakas ng braso. Ito po, maganda ring exercise. Kung stroke survivor ka na alam lumalakas na kayong braso, dito mo rin masusubukan. Ayan. Yeah. Yan. Yan pag ginagamit ko. Ayan. Magandang exercise din po yan dito. Isa ganito sa shoulder talaga. Yung po lagi kong tinitira kasi yung pong payo sa akin ng isang napakagaling na therapist. Dapat po kasi itong balikat talagang maunang magising para at least magagalaw mo lahat ang para ayan, sa madali. Nakakapag-drive nga ako nung Bajaj Ari ng Bukyo, di ba? Kasi yan ang aking mga ginamit at saka mahalaga rin yung stretching na pinakita ko sa inyo nung nakaraang video. Gawin nyo rin yun kasi talagang epektibo po yun. Ayun, mga ka-stroke, ito nga pala sasabihin ko sa inyo. Kasi marami akong natatanggap na comment, especially dun sa aking page, na katulad ng mga nalulula, nahihilo, o sumasakit ang ulo. Yan po, hindi ko po mabibigyan niya ng advice kasi po, katulad nga ng sinabi ko sa inyo nung ako po ay hindi therapist, ako po hindi doktor. Sa akin po lamang ay base sa aking experience na yung mga exercise. Pero yung mga pagkahilo o nalulula ka, ay nakadanas din naman po tayo ng ganyan. Pero ang ginawa ko po, ay ako po ay nagpakonsulta sa espesyalista, sa doktor. Mahalaga rin po nga nagpapakonsulta din tayo sa doktor ng regular. Kagaya ng nung ako bago-bago pa lamang ako ng stroke, ako po ay may regular check-up ng every 1 month. Ako po ay nagche-check up. At pagkatapos po noon ay nung medyo okay na ako, ayun po ay naging 3 months. 3 months na. Every 3 months, magpapakita ka sa iyong doktor. Ayan, hanggang sa kayo maging magkamuka. Tapos sa sunod na, pag medyo okay ka na naman, magiging every 6 months. At doon sa every 6 months na yon ay magpapalab test ka. Mahalaga po yung nagpapalab test ka para malalaman mo kung tumataas ang iyong sugar o humihina ang iyong kidney o may diferensya ang iyong atay. Basta kumpleto ang lab. At pa-check nyo, pababasa nyo sa doktor para na monitor nyo kung ano nangyayari sa inyong laman loob. At syempre, especially doon sa mga na-stroke sa kadahilan sa high blood, ayan, mahalaga rin yan. Dapat tayo lagi rin na-check sa lab at saka pinakukonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng tamang gamot. At isa pa, yung gamot, magiging maintenance mo yan. Halimbawa, katulad sa high blood, tayong mga stroke patient, meron na tayong maintenance. At dapat po yan ay lagi nating iniinom. Kagaya ng marami rin na stroke na hindi lang sa high blood, na stroke sila dahil sa taas ng sugar. Ayan. So, ibig sabihin, iinom ka na rin ng maintenance para sa sugar. At syempre, habang umiinom ka ng maintenance, may disiplina ka na rin syempre sa yung ipinapasok sa katawan o kinakain. Kagaya ng mga bawas ka sa matatamis, sa mga kanin, ayan, kailangan ingat din talaga. Number 1 nga kagaya na sinabi ko sa inyo nung una, number 1 kalaban natin ay ang ating pagkain. Dahil yung pagkain, iyan ang tetepok sa iyo. Lalo na, especially kung wala kang disiplina sa pagkain. Ganon din sa high blood. Ayan. Halimbawa, kumakain ka ng bawal na sa iyo yung mga matatabang pagkain niya, gulay naman ang iyong tinitira. Karamihan kasi ngayon, mga gulay sa mga stroke patient, kumakain ka nga ng gulay, kadami naman ng baboy, may mga balat pa ng manok, may mga ano pa man nakahalo, di ganun din yun.
ma-high blood ka din, tataas ang iyong cholesterol. Ayun. Sa ingatan din natin, mahalaga po ang nagpapakonsulta sa doktor. At ang doktor po ang makakasagot ng kagaya ng mga nahihilo. May sumasakit sa iyong katawan o halimbawa, meron kasing, kagaya ko, nung ako'y na-stroke, sumasakit yung aking pigi. Ganyan, pigi. Pero yung paa, hindi naman siya sumasakit. Yun po, ay pinakonsulta ko po sa doktor. At ang sabi nga ng doktor, kaya rin nagkaganon, ay sa tagal na nakahiga. Ayan. Siyempre nga, hindi pa nga nakakatayo eh. Pero yun, nung sinabi niya ganon, pinilit kong tumayo tayo. At binigyan din ng lunas, gamot ng doktor. Kaya napakahalaga na nagpapakonsulta rin sa doktor. Ayan. So mga ka-stroke, ipapakita ko po sa inyo ang aking kalagayan nung ako'y na-stroke. Simula sa ospital hanggang dito sa bahay ay talaga po ako pinaka-diaper. Talagang wala po talaga, patay talaga itong kalahati ng katawan. Tapos ako po'y binubuhat pagkapapaliguan. Ako po'y inuupo sa isang upuan na monoblock. Kasi po ang upuan ko lang po talaga ay wheelchair. Ako po'y naka-wheelchair din. So, tingnan natin Ayan po siya. Tuloy-tuloy pa rin ang aking therapy noon para lumakas ang aking kamay. Pero, siyempre may kasama pa rin lungkot at saka galit. Yun ang nararamdaman ko sa aking sarili noon. Pero bagamat gano'n ang nangyari sa akin, ay tinuturing ko pa rin itong isang pagsubok. Hindi ako nawawala ng pag-asa at saka hindi ako bumibigay. Basta pa-therapy. Kahit sa paglalakad, hindi ako iniwanan ng asawa ko. Inaalalayan niya ako sa paglalakad at lagi niya akong kinakausap para ako'y malibang. Pero ako po'y seryoso noon. Lagi kasi dinadamdam ko pa rin yung nangyayari sa akin. Hindi ko pa matanggap nung time na yan. Napakahirap ng aking sitwasyon noon. Parang sabi ko wala na magiging ganito na lamang ba ako? Pero hindi pala. May pag-asa rin pala. Nalalabanan pala itong pagsubok na ito. Kayang-kaya pala. Basta kinaya mong pagsubok pala, talagang babalik ka pa rin sa dati. At nandyan ang iyong pamilya, hindi ka iniiwanan, tutulungan ka. Pakaramdam ko nga sa sarili ko noon inutil na ako kasi naka-wheelchair ako. Parang wala na akong pag-asa. Tapos pinapaliguan ka pa. Hindi ka makapaligo mag-isa. Binubuhat ka para mapaliguan ka. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Inisip ko na kayang-kaya ko itong labanan. Kaya nilaksan ko ang aking loob dahil nandyan ang aking mga anak. Tinutulungan nila ako. Kaya tayo mga na-stroke, huwag tayong mawawala ng pag-asa. May laban pa. So yun po mga ka-stroke, nakita nyo po ang aking itsura nung ako'y na-stroke. At nakita nyo na rin naman na may umaalalay sa akin, ang aking pamilya. Kasi ang pamilya, hindi ka sinisino. Kaya mahalaga rin na mahal mo ang pamilya mo at may kasama kang pamilya sa bahay. At mamahalin mo rin, hindi mo sila pag-iinitan ng ulo pagka ikaw ay na-stroke. Ayan. So nakakaawa rin naman yung meron din akong isang natanggap na comment na siya po ay nag-iisa lang. Pero bagamat siya may kasama sa bahay, ay hindi siya inintindi. Kasi nga, yung kanyang kasama sa bahay ay kapatid niya at may pamilya na. Kaya hindi siya nakakaawa rin pag nag-iisa. Kasi nga, hindi mo alam ang gagawin mo. Katulad niya, may mga nasakit sa kanya. Hindi ko naman may advice kasi nga, hindi nga po ako doktor. Kaya mahalaga rin ang may pamilya at kung mahalin mo dahil yung mga kaibigan mo, kabarkada mo, tropa mo, hindi kanya tutulungan. Pero okay lang yung dalawin kanila, paminsan-minsan, ay malaking bagay na yun, yung madalaw ka lang. Pero yung tutulungan ka sa iyong pagkaka-stroke, hindi. Okay na yung madalaw ka, magpasalamat na tayo sa kanila na nadalaw ka. So kaya mga ka-stroke, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil
wag nating mamadaliin, step by step lang dahil kagaya sinabi ko sa inyo nung una, may plano nga ang Diyos sa atin at ayan na, unti-unti tayo nakakabalik. Ibig sabihin, babaguhin mo na ang iyong lifestyle. Wag mo nang gagawin yung mga lifestyle mo nung una na ikaw ay nahulog ka sa balon na napakalalim, nakala mo hindi ka na makakaahon, pero ngayon na yan, tinan mo, ako, lumakas ako kasi hindi ako nawala ng pag-asa at naniniwala ako sa aking sarili na ako'y gagaling at ako'y pagagalingin ng Diyos. Ayan, so huwag tayo mawala ng pag-asa. Kaya keep it up sa exercise, laban lang na laban hanggang tayo manalo. Ayan. Kasi yan ay isang pagsubok lamang. At lahat yan nga yung nangyayaring yan ay plano sa atin ng ating Diyos kung bakit ka ginawang ganyan, dahil nung una ay meron kang maling ginagawa. Ayan. So baguhin natin ang ating lifestyle, especially lifestyle sa pagkain. Number 1 kalaban talaga natin pagkain. At yan ang experience ko na. Danas ko na. Magkamali ka lang sa pagkain ng hindi tama, balik ka ulit sa stroke. Tayo po ay madali na ma-stroke at pwede tayong ma-stroke ulit ng mas matindi pa. Kaya maging aral na sa atin yan. Na-stroke tayo. Matakot naman tayo sa kinakain. Lalo na yung iba, medyo malalakas ang loob. Talagang mga dating naninigarilyo, na-stroke na nga, naninigarilyo pa rin. Yun, dapat binabago yung mga bisyo na ganyan. Yung mga gawain ganyan ay hindi na dapat ginagawa. Kasi kahit doktor ang tanongin mo, talagang bawal na yan. Baguhin natin ang ating lifestyle, mamuhay tayo ng maayos, magkaroon tayo ng libangin natin ang ating sarili. Huwag nating isipin tayo ay walang silbi. Ayan, tayo ay inutil, hindi. Tayo ay may silbi. May plan lang talaga sa atin si Lord kung bakit niya tayo ginawang ganito. Yan. Yan po ang ating tatandaan at siyempre sa lahat ng mga na-stroke, laksan natin ang ating loob dahil yan ay pansamantala lamang. Yan ay aral sa atin. So maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe, inyo na rin i-like. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos, sa experience ko sa stroke at sa aking charity rides. Yan, i-like nyo rin. At natilihin natin na lagi tayong nakangiti. Lagi tayong masaya. Kapag ikaw ay masaya, madaling gagaling. Pag ikaw ay lagi ka may galit sa puso o inggit sa mga malalakas ang pangatawan, especially sa mga kaibigan mo, ayan, matagal kang gagaling pag ikaw ay may galit sa dibdib. Tanggalin mo yan. Ayan. Dapat lagi masaya lang. Ayan. Kaya siyempre, konting problema lamang na kagagalit mo. Napapaglabanan naman yun eh. Ha? So maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang po, and God bless sa atin lahat mga ka-stroke. Gagaling, lalakas, titigas, at gawin nyo yung sinasabi ko sa inyong exercise. Ayan. So maraming salamat po.